wala akong kayang ibigay sa inyo sa bawat araw, kundi pagmamahal ng salita ng Diyos. Kasi after that, magkakameron ka ng contentment sa puso mo para sabihin sa sarili mo na, Lord, diba, hindi mo naman ako iiwan. Kung ano man yung meron ako sa paghapagkainan ko, nagkakameron ako ng contentment. Diba? The Lord said, I will not forsake you nor leave you. Hindi kita iiwanan. Basta yung buhay mo, itiwala mo sa akin. Ako ay magpo-provide. Hindi kita iiwan. Magpo-provide ako, kaso itigil mo yung pagnanasa mo sa mundo. Tama yung binibigay ni Satan sa tao. Kasikatan because of money. Fame because of money. So the root of all kind of evil is loving the money. Kaya nga tinawag ng Panginoon, bago siya dumating sa mga huling araw, sa 2 Timothy chapter 3, anong sabi doon? Sa 2 Timothy chapter 3, in the last days, people will a lover of money and pleasure. Di ba? Ang tao, Ma'am Elite, pwede po kayo magtanong. Ang tao sa mga huling araw ng pagbalik ng Panginoon, may dalawang uri sa buhay. Pera, pagmamahal sa pera. Inuuna ang pera, kasiyahan sa buhay. Yan, tatanungin ko kayo. Nakikita niyo ba yan sa mundo? In our generation, ngayon. Yes. The world is deceived, mga kapatid. The world is deceived. Ang sakit ng nangyayari sa mundo ngayon. Talagang, alam mo yun, puso talaga to. Wala naman sanang problema kung nakukontento ka. Ako po kapatid sabi ko nga po sa inyo, yung ginagawa ko sa kaya ng tao magturo nang walang hinihingi. Okay? Nasa sa tao na yan at nasa sa Panginoon kung paano niya gagamitin yung mga tao para ikaw ay, alam mo yun, mabuhay or, ano ba doon? Hindi nagiging greed sa pera. Masustain. Amen. Baka survive. Amen. Kasi kung ang tao ay magtuturo ng salita ng Panginoon dahil nakafocus ka sa tithings, walang pagmamahal dyan. Si Miss Tinay, sa bawat araw na gusto kong ang ipakita sa inyo ay komportable ako sa inyong harapan. Nagsusuot ako ng maayos sa inyong harapan. Diba? Bumibili ako ng mga bagay na magagamit natin para hindi maingay. Mga mic na rin na ginagamit natin. Gusto kong maging komportable sa inyong harapan, the way na nagtuturo ako sa Panginoon. Hindi dahil gusto kong makita nyo ako as sa kung ano yung itsura ko, hindi. Gusto kong makitaan nyo kung ano yung inilalabas ng aking dila. Okay? Now, diba? Nagtuturo ako ng purong pagmamahal. Walang hinihingi sa tao. Ngayon, ginagamit na lang ng Panginoon yung mga taong pwedeng magbigay ng blessing na sobra-sobra. Katulad natin. Tayo ay nakakatanggap ngayon sa ginagamit ng Panginoon. Nakakatanggap tayo ngayon ng biyaya ng Panginoon sa ibang tao para i-share yung biyaya para sa mga taong walang Bible. Diba? Ako never akong nangolekta na, guys, kailangan yung maganito kasi magbibigay tayo. Hindi. Never akong manghihingi ng kahit na anong piso. Pero ang Panginoon, gagamit siya ng ibang tao na pakilala mo sa kanya yung salita ng Diyos. Tapos basta ginagamit niya, paniwala kayo, napakatalino ng ating Diyos, ginagamit niya lang yung mga tao na pwedeng mapaikot yung biyaya para i-share sa iba. Iyon yung gusto ng Panginoon. Okay lang, pero kita mo ngayon ang mga tao na nagtuturo. Pastor, or kung sino yan. Pare, naka-VIP sila. Naka-aircon, okay? Or kaya, naka-Fortuner, bagong Fortuner, galing sa tithes, sorry. Okay? Galing sa tithes, sorry. Okay lang sana kung yung pera ay napapaikot lamang din sa mga taong nagbibigay. Alam mo, baka matuwa pa yung Panginoon na yung pera na nakolekta mo ay pinapakain mo sa mga mahihirap. Yung pera na nakolekta mo ay ibinibili mo ng mga damit, ng mga pangangailangan ng mga taong nasa lansangan. Baka natuwa pa ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, bago bumalik yung Panginoon sa mga araw na to, ang tao ay may dalawang uri sa buhay, pera at kasiyahan. Ang sakit isipin na binibigyan ng mga tao ng pangako na hindi mabigyan ng peace ang isipan. Diba? So,
Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:21-23, "Depart from me, I never knew you." Why? Sabi ng Panginoon doon, your works is iniquity. Your works is lawlessness.